Siguro kasi nung panahon namin, bibihira yung mga tao na kilala mo na nade-depress. Merong mga parang generation war, Mm. nag-aaway ang millennial at ang Gen Z. I respect your opinion. Please respect my opinion. Sa mga Gen Z, walang masama talaga sa pakikinig. Hello mga kapatid, it's your boy Adrian. Magandang araw, hapon, gabi. There's no specific day or perfect time sa totoong kwentuhan dito sa True Pads. No scripts, no fake smiles, no boundaries, just raw, true, and honest conversations. This is the Tea Time Presents Unfiltered. Ngayon, we're going to talk about something very timely and very interesting. Pansin ko kasi ngayon sobrang big deal ang generation gaps. Madalas nakakita ko hindi nagkaasundo ang mga Gen Z sa mga millennials or sa mga elders. Minsan, kung hindi nasusunod gusto ng Gen Z, natitreten sila. Naglalayas minsan, nagre-rebelde, madirilaw subuko ang mga kabataan ngayon. Pero ano nga ba totoong issue natin sa hindi nakagets ng ibang generations? So today, let's talk about this hot issue with the hot guy ng radyo. Siya ang laging kausap nating araw-araw tuwing pananghalian. His insights about life and love ay kakaiba. At syempre bilang magulang at kuya, marami din siya magandang advices at marami tayong matutunan sa kanya. So let's have an unfiltered and heart-to-heart talk with an award-winning pa to guys DJ at Gwapo ng bayan, Kuya Poy. Alam mo, I stopped comparing nung nung madalas na kami mag-clash, from time to time, nagka-clash pa rin kami, lalo na nung binata Ano ko. ba ang pinakamatinding away nyo ng anak nyo? At paano nyo na-resolve yun? Alam mo yung parang ayaw niya na akong kausap. Seriously, parang ayaw niya Pero na hindi akong naman kausap. umabot, Kuya Poy, na parang nagrebelde na, naglalayas na. Hindi naman. Hindi naman. Pero kapag ka pinagsasabihan mo na kasi dati parang merong nakaset sa mga magulang na mga kasing idaran ko. Kami noon ganito eh. Hindi natin kahit iniiwasan mo yung conversation na yon. Pero sabi ko, ba't ko nga ba ikukumpara yung buhay ko na pinagdaanan noon, kami nagbabasa ng libro, kami ganito, hindi na nga, nagbabasa rin naman sila kaso hindi na nga libro yung gamit. 'Di ba? Bakit ko nga naman siya papupuntahin bakit ko papupuntahin yung mga kaklase niya para sa group work nila, meron ng group chat nga pala, pwede na sila doon may technology na. 'Di ba sabi ko, hindi ka ba nag-aaral? Hindi ka ba pumapasok? Hindi ba? Alam mo, nag-aaway kami dahil sa mga ganun. Hindi, may pasok ako pero ito na, nasa group chat namin lahat ng mga, ng mga assignment namin para sa grupo. Ganun ba? Kasi kami nun, magkikita-kita pa kami sa sa mga Freedom Park, sa mga... May mga meet-up place pa kayo, gantong oras dati, wala pa Sino kayong... ba yung may malaking dyan, garahe sa bahay? Kasi mag-aano tayo ganun. Kaya sabi ko, I stopped comparing na rin nung, sabi ko, iba na rin yung panahon ngayon. But then again, kailangan nandun ka pa rin, nakabantay, na baka rin naman na-abuse yung mga bagay na hindi mo rin alam. 'Di ba? At yun yung ayaw naman natin mangyari. Kaya sa atin. from time to time, nagtatanong pa rin ako. Hindi ko naman binigay sa kanya yung absolute freedom na, sige, iba na yung panahon ngayon bahala na kayo, hindi ko na kailangan malaman. I still want to know what time you're going home, saan ka pupunta, sinong kasama mo, ganun pa rin. Doon lang makulit talaga ang katulad kong tatay. As a parent dapat, Yes. diba? Karapatan Oo. mong gawin yun. At ma-learn ano talaga yung generation nila ngayon. Kasi Oo. syempre hindi tayo nagkakaintindihan. Even ako, minsan nag-aaway kami ng mama at papa ko Correct. Lalo na sa ibang bansa sila. Oo. Through technology lang kami nakakapag-usap. Lagi siyang, bakit kayo ganyan? Ano ba meron sa inyo? Bakit ang bilis yung magsawa? Ang bilis yung magreklamo? Yes. Konting kibot lang. Reklamo agad. Oo. Diba? So, meron ka bang mga tips para sa mga parents na meron ding mga anak na Gen Z? Yeah. Ang mga tips ko is kailangan mag-relax din tayo. Na, isipin natin na pagdaanan ko na yan, kayang-kaya ko yan. Pero kasi, ito mga Gen Z,
has also something to offer to us. Di ba? Gaya nga ng sabi ko kanina, ako pa yung natututo sa mga diskarte, especially sa paggamit ng mga latest na mga gadgets, di ba? Ganun pala gamitin yun. Pwede na pala ngayon. May app na pala para sa mga ganito. Sila na yung nag-educate sa'yo, tapos minsan may mga ipapa-edit pa ako, no? Kahit dun sa dalagita ko. Ikaw na nga mag-edit niyan. Minsan nga, pag-post lang ng page sa mga social media, hindi na natin alam eh. Yes. Diba? There is much to learn Yes. if we just know when to listen sa mga anak din natin. Kasi, Oo. minsan pag ganun, hindi kinahikinig, mas yung bata, mas lumalayo, di ba? Yung Yes. connection nila sa isa't isa, Lalo di ba? na yung kumpara ng kumpara. Kumpara ka ng kumpara. Kala mo na-improve mo yung bata. Pero para mo pala siyang hinihila dun sa lumang panahon na hindi na rin nag-i-exist Kayo, sa Kuya ngayon. Kapoy, nagsasabi ka ba sa mga anak nyo na, nung panahon ko, ganito kami. I ganyan." used to. I used to. Oo, pero nito nga napansin ko na lalo lang yata silang lumalayo. Kasi yung mga kinikwento ko nung panahon ko, halos wala na rin naman dyan. Ano naman tips mo, Kuya Poy, sa mga Gen Z na madalas hindi kasundo ang mga parents nila? Okay. Alam nyo, sa mga Gen Z, walang masama talaga sa pakikinig. Makikinig pa rin kayo sa parents ninyo. At mas maganda, unfiltered tong ano natin, Yes. itong title nito. Kayo, i-filter nyo yung mga pina-follow nyo sa social media. Especially now, kailangan na natin tanggapin na talaga na educate na rin tayo, napapaniwala na tayo ng social media sa mga sinusundan natin, 'di ba? Pero sino ba talaga diyan yung sino ba talaga piliin nyo yung mga mabubuting sundan ng mga tao sa social media. 'Di ba? Wag yung kasi sikat si ganito kahit ang bastos ng bunganga, Idol ko na siya agad, no? mura na mura, lodi, lakas ng loob, 'di ba? O kaya papansin, 'yan yung mga ganyan. Tapos kung sakasakali madalas na kayo mag-clash ng mga magulang ninyo, ganun din. 'Yun yung sikreto makikinig pa rin kayo sa mga magulang niyo. They only mean well. 'Di ba? Hindi naman gusto ng mga magulang natin na Nga lang, Pahamak sabi ko, tayo, di ba? Oo, pagpasensyaan nyo lang kami. Sabi ko nga, minsan feeling nyo, hinihila namin kayo dun sa lumang panahon. No, hindi naman. It's just that hinihila lang siguro kayo talaga to be physically and emotionally and spiritually near your family pa rin. Yes. Kasi Diba? balik-balik na mo yung mundo. Pamugulang mo pa rin sila. Oo, doon ka babalik. Pagka nagkasakit ka, nawalan ka ng pambayad sa data mo. Sa lahat, data agad. Sa data, Mapapa-Gcash. Gcash naman, hindi ako nakapagbayad. Di ba? Papaload lang. Alam mo namang, ba't yung fina-follow mo ba, magpapadala yun ng sa'yo? Of course not. Di ba? So may message ka ba sa mga, if ever man merong mga parang generation war, nag-aaway ang millennial at ang Gen Z, anong gusto mong sabihin? Meron Kasi ba? usually kasi sa social media, nag-aaway-away sila na, ganito kasi ako, ganito, ganyan ka kasi, konting kibot lang again, yung sa mental health, ginagawa nilang issue agad ng mental health, sasabihin nila, hindi, feel ko depressed ako agad, konting problema lang, di ba? Alam mo, Sobrang sensitive nila, kumbaga. actually, dahil nga sa sobrang sensitive yung dalawang generations na yan, siguro kasi nung panahon namin, bibihira yung mga tao na kilala mo na nade-depress. Pero meron. Yes, meron nade-depress pero hindi sila walang social media para malaman yung kwento nila. Walang social media para i-video yung effect nito sa kanila at effect din nila sa ibang tao. Para sa akin siguro, irespeto na lang din natin na mas open na yung mga bata ngayon. Ayan, sa mga millennials na katulad ko, mas open na sila ngayon Tatawagin ba natin silang malalamya naman pala to malalambot, mga softy, 'di ba? Para napakaano nyo naman. Ang hina nyo naman mga nilalang, 'di ba? Ganon yung mga terms. Irespeto na lang natin yung mga bata kasi nung panahon natin, actually meron na rin talaga mga nade-depress, meron na mga may mental health issue, hindi na address or napanlabanan nila, thankfully, kung napanlabanan nila, salamat. Pero wala it all boils down to respect na lang. Huwag na nating gawin palakihin pa yung division na nung panahon namin. Kaya, 'di ba sabi ko nga sa iyo kanina, isa sa mga is okay, that's how you see it.
This is how I see it. I respect your opinion. Please respect my opinion. Ganun na lang yun. Oh, Totoo naman. ganun na lang. Huwag na nating ipilit pa, especially when it comes to mental health. That's how you feel. I-address mo yan. I hope you do something about it. Yun na lang dapat ang manggaling sa sa aming mga millennials na Pero yung sabihin mo, ang hina mo naman ng just i-encourage natin siya na maging mas okay, Mas okay. yung mental state niya. So, millennials are really, Gen Z pala, are really different from millennials. I don't think so. You don't think Siguro sa bilis lang ng pasa ng information, doon lang nakakalamang talaga, and sa bilis ng pag-upgrade ng technology ngayon, doon nakakalamang talaga yung mga Gen Z. Yes. But kaya rin naman namin humabol kami mga millennials. 'Di ba? Kumbaga, nabuhay na rin kami na nasa paligid na namin ng mga computers, mga Kaya rin pa gadgets, rin naman na-introduce sumabay. na kami dyan. Yes. Na-introduce na kami dyan. Kumbaga, it's just a matter of how fast can you upgrade din yung mga mga learnings mo. mga learnings mo. Yung process dyan sa, Yes, sa Gen Z. I think it's at par naman. Millennials and Gen Zs are not I feel so like yung different. Gen Z hindi makakaano sa millennials. Oo. No, feel yun yung nararamdaman ko. Na hindi Oo, means- baka pagka medyo nagkaroon tayo ng downgrade sa technology, baka medyo mahirapan yung mga Gen Z. Pero kami parang, uy, Sanay tayo. okay, kaya ko to. Kaya ko to. Mas madali pa rin pala to. Yan, yung mga ganyan. Yes. Thank you, Kuya Poy, sa insights mo regarding sa Gen Z at millennials. May gusto ka po bang i-plug na show? Actually, ayoko nang i-plug yung Heart to Heart tuwing alas 12 ng tanghali sa 105.9 True FM. Pero, hindi, ganito. Manood po kayo kada alas 12 ng tanghali, Monday to Friday, dito sa 105.9 True FM para sa mga usapan naman natin mga puso sa puso. Hindi lang po yan tungkol sa mga magjojowa. Tungkol din po ito sa magkapamilya, sa magkakapatid, magkakaibigan, at ganun din kung nag-iisa ka. Andito ang programang Heart to Heart para damayan ka. Okay? At syempre, ano pa bang ipa-plug ko? Meron tayong catch-up episodes every Sunday, 12 noon hanggang 2:30 p.m. I-follow nyo na rin po kami sa FB, yan, sa Facebook, sa YouTube, at True Network PH. At syempre, yan din, pagkahanapin nyo po itong mga podcast na to, at True Network PH ang hahanapin ninyo. Yeah. Grabe, ang dami natin natutunan kay Kuya Poy, tama ba? First, ang panahon ay nagbabago. So important that we have guidance as we go through life. Pangalawa, tayong mga Gen Z, bilang ako, Gen Z ako, we need to acknowledge na may wisdom and experience tayo natutunan sa mga magulang natin. Knowledge that we need to survive and grow. But at the same time, the older generation should also be open to listening and learning from us. Lastly, panghuli, it's all about finding your own path, learning from each other, bridging the gap, and creating a future where all voices matter. Okay? Thank you for joining us today, Kuya Poy. And until next time, keep it real and stay unfiltered.